si Andres Bonifacio at ang katipunan. Sino nga ba si Andres Bonifacio? Ano ba ang nagawa niya para sa ating bayan? Siya ay isang anak mahirap, ngunit malaki ang naging ambag niya sa kalayaang pinatamasa natin ngayon. Naging miyembro siya ng La Liga Filipina, ngunit hindi siya sumapi sa Compromisarios. Ang Compromisarios ay binubuo ng mga edukado at mayayamang ilustrado. Pinalawak niya ang kaalaman sa politika at himagsikan sa pamamagitan ng pagbabasa. Kaya naman naging inspirasyon niya ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Matapos madakip si Dr. Jose Rizal, maraming Pilipino ang naniwalang wala ng saysay ang mapayapang paraan ng paghingi ng reforma. Batid nilang kailanman ay hindi magkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad ng mga dayuhan sa Pilipinas. Sa kabila ng kanilang pagkilala sa naging ambag ng mga propagandista sa paghingi ng mga reforma para sa bansa, alam nilang tanging pag-aalsa na lamang ang natitirang paraan upang matigil ang pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kaya noong ika-7 ng Hulyo 1892 ay itinatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan or ang KKK sa Calle Azcarriaga na ngayon ay Avenida Claro M. Recto. Na ang layunin nito ay makamtan ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ilan sa mga naging kasapi nito ay sina Ladislao Diwa, Judato Arellano, Valentin Diaz at Teodoro Plata. Sila ay mga dating kasapi ng La Liga Filipina na naniniwala sa magandang layunin ng kilusang propaganda na gumising sa kanilang damdaming makabayan. Marami sa kanila ay miyembro ng Masoneria, isang lihim na samahan na naniniwala sa kahalagahan ng kalayaan, pagkapantay-pantay at kasarinlan. Ang katipunan ay binubuo ng kataas-taasang sanggunian, sangguniang bayan at sangguniang barangay. Mayroon din itong sangguniang hukuman. Ang kataas-taasang sanggunian o Supreme Council ay binubuo ng Pangulo na kung saan si Andres Bonifacio ang gumagawa, kalihim ng digmaan, Emilio Jacinto, kalihim ng Justisya, Bricio Pantas, kalihim ng Pananalapi, Enrique Pacheco, at kalihim ng Panloob, Aguido del Rosario. Si Andres Bonifacio ay sumulat ng isang dekalogo, ang katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Ito ay binubuo ng 10 alituntuning mahigpit na ipinasusunod sa mga kasapi. Isa rin si Bonifacio sa mga manunulat ng pahayagan ng katipunan, ang kalayaan. Siya ay tinaguri ang ama ng katipunan at kinikilala din bilang ama ng revolusyon. Sa katipunan, ang tawag sa kanya ay Supremo. At di kalaunan ay tinawag din siyang Pangulong Hari ng Katagalugan dahil sa pagtatag niya ng pamahalaang mapaghimagsik. Nagdesisyon ang mga katipunero na ituloy ang himagsikan sa kabila ng maraming kakulangan nila ng mabulgar ang kanilang samahan. Kaya naman pinunit nila ang kanilang mga sedula sa Pugad Lawin sa Balintawak na ngayon ay Bahay Toro Project 8 Quezon City upang maipakita na sisimula na nila ang pakikipaglaban sa mga Espanyol at sabay-sabay nilang isinisgaw ang mabuhay ang Pilipinas. At sa halalan sa Tejeros, Cavite, nanalo bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo at si Bonifacio naman ay naging tagapangasiwa ng panloob na lamang. Kinikwestiyon ng mga tao ang kakayahan ni Bonifacio kaya't nagalit si Bonifacio at inideklarang walang bisa ang halalang naganap. Dito nawasak ang kanilang samahan dahil sa kulang sa pagkakaisa ang mga Pilipino. Kaya noong ika-10 ng Mayo 1897 sa bundok Nagpatong o bundok Buntis sa Maragondon, Cavite ay pinahuli at ipinapatay ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio dahil siya ay kinasuhan ng sedisyon at pagtataksil sa bayan.
Malaki ang kontribusyon ni Andres Bonifacio para makamit ang kalayaan ng ating bansa. Dahil sa kanya na ipamulat niya ang sambayanang Pilipino para ipaglaban ang ating bansa laban sa mga Espanyol, na pagbubuklod at na pinagkakaisa niya ang mga Pilipino at inaalay niya ang kanyang buhay para sa bansa.